Well, mga kapopong, kumusta? Anyway, para pala sa mga hindi nakakaalam, ang bansang Japan kasi ay mayroon ng bagong defense minister o yung pinakang chief ng defense force ng Japan, which is ang isa naman sa mga pinakaunang concern nitong bagong defense minister ng Japan ay actually walang iba kundi ang mismong ginagawa ngayon ng military ng China. Yes mga kapopong, kahit ang bansang Japan ngayon ay yung China rin ang problema ngayon. Anyway, ganito kasi ang nangyari. Anyway, para ulit sa mga hindi nakakaalam, ay mayroon kasing isang dating helicopter carrier ang bansang Japan, pero nagdesisyon ang gobyerno nila doon na i-modify na lang bilang isang totally na isang aircraft carrier ito. Yes mga kapopong, ito ngang nasa harapan nyo ngayon ang aking tinutukoy. Pero para pala agad sa magtatanong sa kung bakit parang late nang nag-a-upgrade itong Japan sa mga ganitong uri ng kanilang asset sa Navy. Actually, good question yan, pero ganito kasi yan. Alam niyo naman siguro na ang Japan ay napatawan ng parusa dahil sa ginawa nila sa mundo noong 1940s. At sa madaling kwento ay naging limitado na lang ang kilos ng puwersa ng Japan dahil nga sa mga restrictions na meron ang kanilang military doon. Pero pagdating naman ng ilang dekada matapos nga ang nangyari noong 1940s ay na-realize na ng mga tao sa mundo na hindi na pala bansang Japan ang dapat katakutan kundi ang bansang China na. Anyway, halos ilang buwan na kasi ang nakakaraan. Ay alam niyo ba ang ginawa ng mga barko ng military ng China doon sa Japan? Well, huwag kayong magugulat ha? Dahil ang ilang barko lang naman ng China inikutan lang naman ang mismong bansang Japan. Yes mga kapopong, na-detect ng bansang Japan na ang ilang barko pala ng China umikot mismo sa kabuuan ng Japan. At dahil nga sa balita na yan, ay mararamdaman nyo na agad na wala na talagang takot itong China kahit ang mismong bansang balak nilang bulihin ang bansang isa sa naging pinakamalakas noon sa buong mundo. Or in short kung ang China ay nagagawa yan sa bansang Japan, ay what more pa kaya dito sa Pilipinas? So huwag na kayo magtaka sa kung bakit pati ang media crew ng ABS noon hinabol ng China kahit nasa teritoryo na sila ng Palawan noon. So kaya ang mga ganitong aksyon ng China ay sinasabi ng maraming bansa ay isang provocative actions itong pinaggagawa nila. Well, sa madaling paliwanag ay ito daw na ginagawa ng China na panghihimasok sa teritoryo ng iba't ibang bansa dito sa Asia ay isang uri ng action na pwede talagang pagsimulan ng isang malaking gulo. So ngayon alam niyo na mga kapopong sa kung sino talaga ang isa sa mga tunay na ugat ng gulo na nangyayari ngayon sa karagatan ng Asia. Pero alam niyo ba ang isa sa mga ikinagagalit ng bansang China kasama na rin ang bansang North Korea sa bansang Japan? Yes mga kapopong, tama nga ang inyong nasa isipan. At yan nga walang iba kundi yung mga trilateral meetings ng Japan, South Korea at ng bansang Amerika. Well, alam niyo naman siguro na sa tuwing ibinabalita ang mga ganitong uri ng meetings o hit mga military drills man ng Japan kasama ang Amerika, ay ito rin naman yung panahon kung saan nagpapalipad ng mga missile itong North Korea sa ibabaw pa mismo ng bansang Japan. Pero ang reality naman dyan mga kapopong ay hindi naman kasi mangyayari ang mga meetings ng Japan, South Korea at ng Amerika kung hindi naman talaga actually dahil rin sa mga provocative actions ng North Korea at ng China. Well, may point naman diba? Na kumbaga ano ba ang gagawin ng mga kapitbahay na bansa ng North Korea kung nabalitaan nila itong North Korea ay gumagawa na pala ng mga bagong armas nuklear sa kanilang lugar? Mananahimik lang ba ang Japan, South Korea at ang Amerika sa ginagawa na yan ng North Korea? Well, ito kasing mga trilateral meetings na yan ay actually alam niyo naman siguro na yan ay paghahanda rin most especially for defense para sa mga posibleng gawin ng China at ng North Korea dito sa Asia. Well, actually buti nga kahit papaano ay walang pakialam itong si Kim Jong-un dito sa Pilipinas. At ang
kagandahan naman kasi sa bansang Japan ay grabe rin kasi ang suporta nila sa ating bansa na posible pa nga malay natin na kahit wala tayong defense treaty sa Japan katumulong rin ang bansang Japan sa Pilipinas kung sakaling may isang bansa na sumugod dito sa ating bansa. At alam niyo naman siguro kung gaano rin ka-high-tech ang mga kagamitan sa military ng Japan na yung mga bagay na sa tingin natin ay imposible na minsan ay ini-imagine lang natin, minsan ay nagiging posible naman sa bansang Japan, which is baka pa nga sila ang isa sa mga unang makaimbento ng mga bago ng mga futuristic aircraft carrier na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay masisisi nyo ba itong bansang Japan sa kung bakit unti-unti na sila ngayong nag-a-upgrade ng mga armas sa military? At agree rin ba kayo na hindi naman talaga gagawin ng Japan yan kung wala silang napapansing kakaiba na ginagawa ang bansang China at North Korea? Well, syempre gusto kong malaman ng inyong mga opinion, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman natutunan ka sa video ay mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapapong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!